So mamaya magkakaroon tayo ng fellowship sa pagkain, pero bago tayo kumain sa physical, kakain muna tayo sa ating pong spiritual na buhay. Lalo na napakaganda ng ating morning topic ngayon na meron siyang theme na God's Prescription for Good Mental Health. Ako lang po na yung lingkod, galing po sa mental. Hindi, joke lang. Hindi po, mukha lang galing. Pero sa biyaya po ng Panginoon, nung ako'y nakakilala, binago tayo ng Diyos sa kanya pong biyaya. Kung si Kuya Ramil lang makikilala niyo kung sino siya dati. At sige po, ihanda po natin ang ating puso at ang ating pong isip para pakinggan ang isang mensahe na kung saan magagaling sa lingkod ng Diyos na ginagamit niya sa lugar po ng San Rafael Gospel Church, and salamat po sa buhay niya. Sa Diyos po ang kapurihan sa pagkakataong ito, at ang lahat po ng ating maririnig ay sana magkaroon ng hamon sa ating po mga buhay at maging pagpapala po ang mga salita ng Diyos na kanyang ibabahagi sa atin. Tinatawag ko po ang ating Kuya Jem para pangunahan po tayo sa mensaheng ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Kuya Ramil. Good morning po sa inyo lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan ng inyong mga isipan sa pag-uusapan natin. Hindi ko po alam kung meron na kayong mga na-encounter na iba't ibang mga cases, pwedeng personal experience, pwedeng narinig mula sa isang kaibigan o mahal sa buhay. Merong mga tao na magtatanong, ba't nagkakaganito ang married life ko? Yan ang isang tanong ng isang babae na iniwan ng kanyang asawa at iniwanan siya ng anak na nalaman niya may cancer. Bigat niya, no? Tapos tanong naman ng iba pa, lahat ng friends ko kinasal na, ako na lang ang hindi. Pero hindi yan tanong ni Kuya Rene. Bakit lagi na lang akong failure? Tanong ng mga magulang, bakit unbeliever yung mga anak ko? Tanong ng isang may sakit, bakit bumalik yung cancer ko? Mga mahihirap pong cases ito, mahihirap na mga problema, pero may isa pa pong bagay na nagpapalala sa mga problemang ito. Ito po yung nagpapalala dyan. Marami pong churches today ang may kaisipan na wala silang magagawa kung may mental health problem ang member nila. Na para bang tanging pag-asa lang nila ay lumapit sa mga psychiatrist. Pag lumapit sa kanila yung member nila sa church, naiintindihan ko, mabigat yung problema mo, pero wala akong matutulong sa'yo. Ganun yung nagiging kaisipan minsan ng ibang mga churches. Ngayon, hindi ko po sinasabing wag na tayong lumapit dun sa mga medical experts. Pero nagkakamali po tayo kasi kapag sinasabi natin o iniisip nating wala tayong magagawa as leaders ng iba't ibang ministries. Yan po yung isang dahilan kung bakit instead na mag-share sa atin ng mental struggles nila yung mga kapatid, sinasarili na lang nila. Bakit? Kasi alam na nila yung maririnig nila sa atin. Wala tayong maitutulong dahil hindi tayo mga espesyalista. Kaya wala silang mapapala sa atin. Sa mga nag-organize po ng SLF, I suggest na yung susunod na mga fellowships natin ay matulungang ma-equip yung mga kapatid, yung mga ministry leaders pagdating sa counseling. Malaking bagay po yan. Kasi ang counseling, hindi lang naman yan pagdating sa mga professional counselors. Kahit sa mga camps, di ba? Ilan po dito yung mga nag-serve na as counselors sa mga camps natin? Meron po ba? Sa Discovery yata kailan. No? Meron pa po ba sa ibang camps? Sa ang discipleship? Tama ba? Oh. Okay. Ngayon, tingnan natin kung gagana. So yan, pinag-uusapan po natin ay ang God's prescription for mental health. Alam po natin na inutos sa scriptures na ibigin natin ang Diyos with all our mind. Diba? At paano natin ma-encourage yung mga kapatid na sundin itong bagay na ito? Hindi naman natin sila sasabihan lumapit kayo, maghanap kayo ng mga psychiatrist or psychologist dyan para magawa ito. Enough po ang salita ng Diyos
para i-equip tayo pagdating sa bagay na ito. At ito po yung malaking question ng iba. Can Christians suffer from depression? Yung iba, iisipin nila, kung Kristiyano ka, hindi ka dapat nagsasuffer sa depression. Kung Kristiyano ka at sinasabi mong depressed ka, baka hindi ka tunay na Kristiyano. Alam niyo po mga kapatid, depression is a human thing. Hindi lang po yan para sa mga unbelievers. Even mga believers pwedeng makaranas ng depression. Of course, hindi po ito natural kasi depekto po ito sa utak. Kaya huwag po nating sasabing normal ang depression. Pero hindi po naninino ang depression. Hindi yan nakabatay sa spiritual status mo kung believer ka or unbeliever. At hindi rin po yan nakasalalay sa maturity. Makikita natin later on na even yung mga spiritual giants nagsasuffer sa ganitong klase ng problema. No, so hindi po yan nakadepende sa maturity. Hindi po natin dapat sabihin na imposibleng ma-depress yung mga spiritual giants na tinitingala natin. Sabi po ni Ed Welch, yan, sana nakikita nyo, I hope. Sabi niya po dun sa kanyang libro na Depression, Looking Up from the Stubborn Darkness, kapag nasa malalang stage ka na daw ng depression, pag nandun na sa malalang stage ng depression ng isang tao, ang pagkapraning, yung paranoia, ang pagkapraning po ang isang makikita sa kanya. Pag sinabi pong paranoid, hindi na po niya nakokontrol yung fear niya. No, yan po yung paranoid. At yung pakiramdam daw ng nagsasuffer nito ay parang magugunaw na yung mundo niya at alam niya, sigurado siya na wala siyang magagawa para makaligtas dun sa ganong sitwasyon. Yan daw ang nasa isipan ng taong dumaranas ng depression. At ano po ang paalala sa atin ng scriptures dito sa pag-deal sa uncontrollable fear? Ang sabi po sa Isaiah 41:10, isa sa paboritong mga talata, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." No? Hindi lang po yan yung nag-iisang talata. Marami pa pong mga talata sa scriptures na magsasabi na do not be afraid, fear not. Maraming pwedeng mag-encourage sa atin na verses. Pero, paano po kung nandun ka na sa sitwasyon na meron kang mental health problem? So, mga kapatid, kung meron po kayo makakilala na lumapit na sa inyo at nagsabing meron silang mental health problem, kung sila man ay mananampalataya or hindi, ito po yung ilan sa mga ipapakita sa atin ng scriptures. Pag-usapan po natin ang cure. Pag-usapan natin yung sagot o gamot. Ano ba yung dapat gawin kapag nasa gitna ka na ng isang mental health crisis? Ang mental health problem po, hindi po yan laging epekto ng chemical. Although, yes, nagiging epekto yan minsan ng chemical imbalance sa utak ng tao. Pero hindi po yan laging ganon. So dapat alamin po natin yung cause ng problem natin. Yes, minsan physical health talaga yung problema or chemical problem siya. Pero minsan, atake po siya ni Satanas at nung mga kampo niya. No, hindi po siya puro chemical problem lang. At minsan, sarili din po natin, minsan sarili din po natin yung dahilan kung bakit nararanasan yun ng isang tao. Kasi may mga maling desisyon siyang pinasok sa buhay niya. At dahil doon, nagkagulo-gulo na at of course, alam na po natin yung nagiging epekto nun sa isipan ng tao. So minsan, sisisihin niya na lang yung gamot, yung circumstances, pero ang totoo, may mga desisyon siyang ginawa sa buhay na nag-lead dun sa ganong kondisyon niya. No? So wag po nating laging sisihin yung chemical. Wag din nating laging sisihin sila Satanas. Although minsan meron silang kinalaman dyan. Kung physical po ang dahilan, dahil sa nagkakaroon ng ibang epekto sa utak natin, yung mga gamot na tinitake natin, for example, or may chemical imbalance sa utak natin, maganda pong kumonsulta sa psychiatrist. Okay? Ngayon, kung atake naman po ito ni Satanas, yung nakikita natin sa gitna, ang sabi po sa atin ng scriptures, submit to God. Ano po yung susunod? Resist the devil
and he will flee from you. Sa James 4 verse 7 po yan. Kung sarili po naman natin ang dahilan kung bakit tayo dumaranas ng ganon, i-confess natin yung kasalanan natin. 1 John 1:9. Tapat po ang Diyos. Nangako siya na lilinisin niya tayo sa mga karumihan natin. Mag-confess tayo at mag-repent tayo. Talikuran natin yung kasalanan ginagawa natin. Yung mga maling desisyon natin sa buhay, iwanan natin. Pero meron pa pong ibang maipapayo sa atin ng scriptures tungkol dito. Tingnan po natin yung ilang Bible characters at yung mga lessons na itinuturo nila. Una po, be real with God. Ito po ang unang paalala sa atin ng mga Bible characters. Ang Book of Psalms po ay naglalaman ng mga tinatawag na, Yan. Naglalaman po yan ng mga tinatawag na imprecatory prayers. Isa sa mga gusto kong halimbawa niyan ay ang Psalms 137. Meron po bang pwedeng magbasa? Psalms 137 verse 9, pakibasa po ng kahit sino. Sino daw po ang mapalad ayon sa verse na yan? Psalms 137 verse 9. Isang halimbawa po yan ng imprecatory prayer. Okay, sino daw yung mapalad doon? Yung kukuha ng sanggol, at ano ang gagawin sa sanggol? Ihahampas sa bato. Kung gusto nyo maging mapalad, maghanap kayo ng sanggol, ihampas nyo sa bato. Anyway, wag nyo po kita-take literally yan. Yan po yung isang halimbawa ng imprecatory prayer. Ito po yung mga panalangin na kung saan ine-express po ng isang tao yung saloobin niya dahil sa napakapangit na pinagdaanan nila. Mababasa nyo rin po yung ilan sa Lamentations dahil dun sa napakasamang dinanas ng Israel nung sila ay sinakop na. No, meron din pong mga tinatawag na, liban sa imprecatory prayers, meron pong mga tinatawag na songs of lament. Mga awit na nagpapahayag ng kalungkutan. Ilan po sa mga halimbawa niyan, Psalms 31, ang Book of Lamentations. No, yun po yung mga pwede nating basahin. Ano pong pinapakita sa atin ng mga panalangin at awit na ito? Ine-encourage po nila tayo na maging totoo sa Diyos. Huwag tayong mahiya na express yung nararamdaman natin o pinagdadaanan natin sa Panginoon. Sila Moises, Elijah at saka Job, di ba? Ilan po sa mga characters na naging honest sa Diyos dun sa mga nararamdaman nila. Ano po yung sabi sa Job? Job 7 verse 11. Ayan, ang sabi po ni Job, kaya po hindi ako maaaring manahimik, naninikip na po ang aking dibdib at kailangan ko na pong sabihin ang aking sama ng loob. Yan po si Job. So wag po tayong mahiyang i-express sa Diyos yung mga damdamin natin. Wag po tayong mahihiya o matatakot na magtanong ng bakit sa Diyos. Minsan po kasi baka isipin natin, parang ang sama yata kung magtatanong ako sa Diyos ng bakit. Kasi tandaan niyo po ito, nung napako ang Panginoong Jesus, nagtanong po siya ng bakit. Di ba? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Si Kristo mismo hindi nagkamali sa pagtatanong niya ng bakit. Napakalaking encouragement niya na sa atin para magtanong sa Diyos kung may mga tanong tayo na why sa Kanya. Minsan hindi po ito gagawin ng mga pinapangunahan nating mga kapatid kasi binibigay po natin sa kanilang impression na kapag nagtanong sila ng bakit sa Diyos, nagkakasala sila at sinasabi nating wala silang pananampalataya. Huwag po natin gagawin yun. Parang sinabi na nating nagkamali ang Panginoong Jesus na magtanong siya ng bakit dun sa krus. Okay lang po na magtanong ng bakit. So yan po yung una, be real with God. I-express po natin yung nararamdaman natin. Kung may pinagdadaanan tayo na hindi maganda, kausapin natin ng Diyos, ibuhos natin yung sama ng loob. Gaya ng sinabi ni Job kanina, hindi siya matatahimik. Ilalabas niya na yung sama ng loob niya. No, ilabas po natin yon. Ikalawa, na payo ng Biblia, delegate. Delegate. Baka minsan kaya ka dumadaan sa depression, sa stress, kasi kumukuha ka ng trabaho na higit sa kakayanan mo. As ministry leader sa atin po, baka naman tayo ay nagbibigay dun sa mga
pinapangunahan natin ng mga tasks, mga ministries na hindi rin nila kakayanin. Kasi wala silang training, wala silang experience, wala silang guidance. No, so mag-ingat po tayo sa pagbibigay ng task, ganun din sa pagkuha po natin ng task. Kung hindi natin kaya, magsabi po tayo ng no. Huwag po nating solohin ang lahat ng gawain. Si Moises, yan po ang naging problema niya. Nagkaroon po siya ng kaisipan na parehas dun sa ilang mga na-diagnose ng clinical depression. Sabi po niya doon sa Numbers 11 verses 14 to 15, ayan, tingnan niyo po yung nakared. Sabi niya sa Diyos, patayin na lang ninyo ako ngayon. Diba? Gusto niya nang mamatay. Bakit? Kasi hindi niya kayang i-lead yung buong Israel. Hindi ko po sila kayang alagaang lahat ng mag-isa. Yun yung sinasabi niya sa earlier part ng verse. Huwag ninyo akong pabayaang magdusa, ang sabi niya sa Diyos. Di ba? Marami pong dumadaan sa na-diagnose ng depression, yan yung wish nila. Gusto na nilang mamatay. Si Moises dumaan po sa ganyang karanasan. Ano po ang solusyon na ibinigay sa kanya ng Diyos? Numbers 11:17. Bababa ako at makikipag-usap sa iyo roon at ibibigay ko sa kanila ang ibang kapangyarihan na ibinigay ko sa iyo upang makatulong sila sa pamamahala ng mga tao para hindi lang ikaw mag-isa ang namamahala. No? Ang solusyon po na ibinigay ng Diyos dun sa stress, sa depression na dinadaan ni Moises, ay ang i-share yung burden niya sa iba. Delegate. Konti lang po kami sa church, pero hindi po yun dahilan para solohin ko na lahat ng gawain. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dun sa mga nakakatuwang ko sa ministries. At ganun din po sana sa iba sa atin. Huwag po nating akuin lahat. Kung may maibibigay tayo sa iba, ipasa po natin sa kanila. Huwag po nating tambakan ng trabaho yung sarili natin. Huwag din nating tambakan ng trabaho yung ibang mga kapatid. Nakita po natin yung epekto ng tambak na trabaho kay Moises. Huwag po nating iparanas yun sa iba. Kaya nga po, di ba, isang katawan po tayo. Sa katawan natin, hindi lang naman po ilong ang gumagalaw. Minsan, hindi nga gumagalaw yung ilong eh. Di ba? Katawan po yan. Dapat kumikilos po tayo. Kung sa palagay nyo po, di pa kayang gawin ng iba, anong dapat gawin? Mag-train. Mag-guide. Gabayan natin yung iba. No? So yan po, mag-delegate po tayo. Pangatlo, do not isolate yourself. Kung nasa gitna ka na ng mental health problem, huwag kang magsasarili. Huwag mong sosolohin o huwag mong itatago yung nararamdaman mo. Pag may pinagdadaanan kang problema, pag may pinagdadaan ng problema ng ibang tao, alam niyo po, mas pinipili nilang sarilinin na lang. Minsan, malalaman mo na lang na may problema pala siyang pinagdadaanan kapag nabasa niyo muna yung sulat niya, matapos niyang magbigti. Kasi sinarili niya pala. Kapag kasama niyo siya, masaya siya. Di ba? Hindi mo makikitang may problema siya. Yun pala sinasarili niya. Tapos malalaman niyo na lang later on, may nangyari ng masama sa kanya. Si Elijah po ay dumaan sa ganyang klase ng crisis. Gusto niya na pong mamatay. Sabi dun sa 1 Kings 19 verse 4, sabi niya sa Panginoon, sobra na po ito, Panginoon, kunin na lang ninyo ang buhay ko. Matapos po siyang bigyan ng death threat nito, ni Jezebel. Gusto siyang ipapatay. So wanted na siya. At ito yung sinabi niya sa Panginoon, sobra na daw, kunin na lang siya. Alam niyo po, nangyari ito, sinabi niya ito, pagkatapos niya magkaroon ng victory against sa mga propeta ni Baal. Di ba? So hindi po porke katatapos natin sa isang napakataas na spiritual victory, magiging kampante na tayo. Si Elijah matapos ang napakataas na spiritual victory, biglang bagsak. Gusto niya nang mamatay. Mababasa po natin sa 1 Kings 19 verse 14 kung ano yung dahilan kung bakit gusto niya nang mamatay. Makikita niyo po dyan na iniisip niya na nag-iisa na lang siya na tapat sa Diyos. Tapos gusto pa nila siyang patayin. Pero alam niyo po kapag binasa niyo yung kwento niya, bago siya mapag-isa, may kasama pa po siyang isang tumatakas. Dalawa silang tumatakbo at sabi niya dun sa kasama niya, pumunta ka na sa ibang direksyon. Naghiwalay sila. Sinolo niya yung pagtakbo. Huwag pong sarilinin ang pain na nararamdaman.
Huwag din pong isiping nag-iisa ka na lang. No, yan po yung iniisip ng mga dumadaan sa mental health problem. Iniisip nila wala na makakatulong sa kanila, walang nakakaintindi sa kanila, walang gustong makinig sa kanila. Walang may time sa kanila, busy ang lahat. Yan yung iniisip nila, kaya i-isolate nila lalo yung sarili nila. Kapag nandun na po tayo sa problemang ganun, sana maalala nyo po ito, huwag po tayong mag-isolate ng sarili natin. Pinakita po yan sa atin ng karanasan ni Elijah. No, huwag pong isiping nag-iisa na lang tayo. Kaya ka nga nilagay ng Diyos sa church. Diba? Para maging bahagi ng katawan. Liban sa sinabi ng Panginoon na hindi ka niya iiwan ni pababayaan man, nilagay ka rin niya sa isang pamilya na makakatulong sa iyo sa gitna ng mga problema. Yun po ang iglesia. No, mag-create po sana tayo. Ministry leaders, mag-create po tayo ng culture sa churches natin na maraming sharing time. Nakakatulong po yan. Ang sharing time, malaking bagay po yan para mabigyan ng opportunity yung mga kapatid na magsabi ng mga pinagdadaanan nila. Malaking tulong po ito para makita ng mga kapatid na may mga nakahandang makinig sa kanila. Merong avenue kung saan makakapagsalita sila. No? Ang problema ngayon, minsan, mas maraming time for games. Diba? O kaya, kesa sa sharing time. Maganda, i-nourish po natin yung sharing time culture sa mga churches natin para maiwasan po itong pag-isolate ng mga kapatid natin na dumadaan sa mental health problem. Okay, pang-apat. Know that God is God. Sino pong Bible character ang natutunan itong lesson na ito? Alam niyo po, sa dami ng pinagdaanan nitong character na ito, mamumutla po yung mga taong dumadaan sa depression ngayon. Diba yung iba, nakipag-break lang yung jowa, gusto nang magpakamatay, depressed na daw, iniwanan lang ng boyfriend or girlfriend. Ikumpara natin yan dun sa pinagdaanan ni Job. Ba, hindi nga siya iniwan namatay yung mga yon. Namatay yung mga anak niya, namatay yung mga alagang hayop niya, mga alipin niya, ninakaw yung ibang mga hayop. Sino yung iniwan ni Satanas? Yung mag-e-encourage pa sa kanyang magpakamatay siya. Yung asawa niya. Diba? Marunong ding mag-iwan si Satanas. Sabi ng asawa niya, sinabi sa kanya ng asawa niya, tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na. Diba, practically, ina-encourage pa ng asawa niya na mag-suicide siya. Yan yung pinagdaanan ni Job. Yung karanasan po ni Job ay nararanasan din ng mga nag-i-struggle mentally. Yung may problema, pero walang sagot, walang explanation, wala kang marinig na anumang paliwanag, at higit sa lahat, tahimik ang Diyos. Marami pong may mental problem na dumadaan sa ganyan. Nakikita nila, ramdam nila may problema, kaso wala silang mahanap na sagot. Kahit mag-Google pa sila o mag-chat GPT sila, hindi sila satisfied dun sa mga nakikita nilang sagot, tapos wala ring sagot ang Diyos. Dinaanan po yan ni Job. Although matutuwa po tayo dun sa attitude niya sa simula ng pagbabasa natin sa Job, nung umusad na po yung panahon, nanghina na rin siya. Sabi nga po ng ibang mga Christian psychologists, yung isang Kristiyano na malakas, kapag dumaan yan sa problema, hindi mo pa makikita yung weakness niya sa simula ng problema. Makikita mo pa yung strength niya, usually kagaya ni Job. Pero kapag yung problema na prolong, tumagal, doon makikita mo na siyang humihina ng humihina. Yun, makikita nyo po doon, di ba? Si Job as early as chapter 1. Pero tingnan nyo po kailan siya bumigay? Chapter 3 pa lang bumigay na siya. Chapter 3 pa lang ng Job, sinumpa niya na yung araw ng kapanganakan niya. At dun sa chapter 3 na yon, go beyond verse 3, makikita nyo po na nag-wish din siya, sana nung pinanganak siya, namatay na lang siya. Pero sa karanasan po na ito, mahirap man yung pinagdaanan ni Job, natutunan po ni Job na ang Diyos ay Diyos at siya ay hindi. Hanggang sa matapos mong basahin ng Job, makikita nyo po na hindi pinaliwanag ng Diyos kay Job kung bakit pinagdaanan nyo ni Job. Pero tayo alam natin kung bakit, di ba? Pero si Job, kahit hanggang nung namatay siya, hindi niya alam kung bakit nangyari yun.
Hindi niya alam, hindi niya maintindihan. Walang paliwanag ang Diyos. Pero ang sinabi ng Diyos, siya ang may control. At walang control si Job sa mga pangyayari. Natutunan ni Job na ang Diyos ang kumokontrol sa takbo ng mga pangyayari at hindi yung pagiging righteous ni Job. Totoo naman na inosente si Job, pero hindi yung pagiging inosente niya ang magkokontrol sa mga nangyayari sa paligid niya. Yun yung isang natutunan niya. God is God and He is not. Maaaring sa paglakad po natin sa kalooban ng Diyos as ministry leaders, dadaan tayo sa isang mabigat na pagsubok at minsan mapapatanong pa tayo, Lord, ito pa yung kapalit ng paglilingkod na ginagawa ko sa inyo? Ay, hindi ko po wini-wish na sana pagdaanan nyo ito. Pero baka dumating yung time na dadaan tayo dito sa ganitong klase ng problema. Na sa kabila ng pagpapagal natin sa ministry, biglang may matinding problema tayong kakaharapin at baka tanungin natin ng Diyos, ito ba yung kapalit, Panginoon, nung paglilingkod ko sa inyo? At pag nangyari po yun, mararamdaman po talaga natin yung panghihina. Pero wag po nating hayaan na yung feelings natin ang magdikta sa reaction natin sa pangyayari. Gaya po ng sinabi ko dito, na pwedeng i-share sa Facebook, it's not how we feel that counts, but whom we trust. Maaring maramdaman po natin na down talaga tayo, masakit, pero hindi po yun yung mas mabigat o mas mahalaga. Ang mas mahalaga ay kung sino ba yung pinagtitiwalaan natin sa kabila na nasa gitna tayo ng pagsubok. Okay lang na masaktan, okay lang na umiyak. Ang tanong, kanino ka nakatingin? Pwedeng maramdaman mong down ka, but God will never let you down. Diba sabi sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Nararamdaman man natin yung presensya ng Diyos o hindi, tapat po siya sa sinabi niyang yun na pangako niya. Karamihan naman po siguro sa atin ay wala sa ganyang sitwasyon. No, sana wala pong mangangailangan sa inyo ng 4 na bagay na yan. At sabi nga po ng iba, di ba? Prevention is better than cure. Ito po yung isang dapat din nating gawin. Meron po tayong mga kasama sa church, mga pinapangunahan natin na wala namang ganyang klaseng pinagdadaanan. So prevention po ang dapat nating gawin sa kanila. Ayan. Ano po yung prevention? Ito, mabilis lang po nating pag-uusapan ito. Una, do not lean on yourself. Usapang isip pa rin po ito. Ang sabi sa Proverbs 3, verse 5, di ba, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Sa Diyos ka magtiwala. Ikalawa, do not worry, pray. Do not worry, pray. Ang paalala po sa atin na Matthew 6 verse 25, ang Panginoon po mismo ang nagsasabi dito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin, dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Maraming salamat po. Tapos, pinapaalalahanan din po tayo ni Pablo sa Philippians 4:6, di ba? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Alam niyo po, wala po akong alam o nabasang study o research para suportahan itong sasabihin ko. Pero base po ito sa salita ng Diyos. Maaaring maraming may mental health problems kasi mahina ang prayer life nila. Maaari, sinabi ko, kasi wala nga po akong basis sa research tungkol dyan. Hindi dumadalo sa prayer meetings. O kaya kung dumadalo man sa prayer meetings, doon siya nananalangin, pero pag mag-isa na lang siya, hindi rin siya nananalangin. So yung prayer niya parang pang pariseyo, pang public lang, pero pang private na, wala na. Yun po ay aking naiisip lang. Kung meron mang gustong gumawa ng study sa inyo para patunayan yun, sana makita po natin. Magandang maisama po yun sa data natin.
Yun. Kaya mahalaga po na i-encourage natin ang mga kapatid na dumalo sa pananalangin kasi isa po ito sa magtatanggal ng mga pag-aalala. No, isa po ito sa magpapababa kung meron man silang parating na problema. Pangatlo, think of heavenly things. Ang sabi po ni Pablo sa Colossians 3, verse 1-2, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. So yung focus ng mental strength natin nandun dapat sa heavenly things. Ano po yung mga binabasa natin? Ano yung mga pinapakinggan natin? Diba? Instead na kung ano yung pinapanood nyo sa YouTube o kaya sa Facebook o TikTok, panoorin nyo si Kuya Pao. Diba? Anong Kuya Pao Tells, di ba? Subscriber no? O nga pala, si Kuya Randy din. Di ba? Dun sa mga nag-aaral sa computer, hindi ko po alam kung alam niyo yung term na GIGO. Garbage in, garbage out. So kung ang pumasok sa isipan mo, sa system ng computer ay basura, ang lalabas ay basura. Pag ang pinasok natin sa isipan natin ay basura, ang lalabas din ay basura. Kanina po pinag-uusapan namin ng mga kapatid kung ma-encourage pa namin yung iba na maging active content creator sa social media para mabawasan naman yung mga basurang nababasa doon. Gawin nyo po. No, gawin nyo. Hindi po, itong thinking of heavenly things, hindi po ito thinking positively. Hindi po ito thinking positively ha, thinking correctly po ito. Ito ang tamang pag-iisip. Hindi lang tayo basta positive thinker. Okay, punta po tayo sa pang-apat. Pang-apat, for prevention, meditate on God's Word. Familiar po ang marami sa atin sa sinasabi sa Joshua, ano pong chapter? 1:8, yes. Ang sabi doon ng Diyos kay Joshua, meditate on it, meditate on my law, day and night. At ano daw ang mangyayari kay Joshua kapag ginawa niya yon? You will be successful. Magiging prosperous ka, magiging successful ka. Sabi din po sa John chapter 8, verse 44, tungkol po ito kay Satanas. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumula ng lahat ng kasinungalingan. Bakit po mahalagang mag-meditate tayo for prevention sa salita ng Diyos? Kasi kung alam natin ang katotohanan, which is ang salita ng Diyos, ayon sa Panginoong Jesus sa John 17, kung alam natin yun, kapag binato na tayo ng kasinungalingan ni Satanas, ma-identify natin yun agad. No, kaya mahalaga po na ma-encourage natin yung mga pinapangunahan natin na maliban sa nag-aaral sila with us sa church ng Bible, magkaroon din sila ng personal time for meditation. I-encourage po natin sila. Ang salita po ng Diyos ang panlaban natin sa kasinungalingan ng dyablo. Nung itempt po ni Satanas ang Panginoon na mag-suicide, kailan ba yun? Tinempt niya po ang Panginoong Jesus na tumalon mula sa taluktok ng templo. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Nag-quote siya ng scriptures. Paano po natin malalabanan ang kaaway kung wala tayong pwedeng ibalik na scriptures sa kanya? Baka mas memorize pa ng kaaway yung Bible. Di ba? Nag-quote si Satan ng verse nun eh. Sasaluhin ka ng mga anghel. Huwag ka mag-alala. Nag-quote siya ng verse. Baka mas memorize pa ni Satan sa atin yung mga verses at kapag binato niya na tayo ng mga ganon, wala tayong panangga sa kanya. Doon pa nga lang po sa di ba? Sa Garden of Eden. Ano ang binigyang duda ng ahas? Ang binigyang duda niya ay ang salita ng Diyos. Sabi niya kay Eva, sinabi ba talaga ng Diyos? Diba? Ang doubt na binigyan niya agad ay ang salita ng Diyos. At hanggang ngayon, ganyan po ang ginagawa ng kaaway. Kaya mahalaga po na pakainin natin at turuan natin yung mga pinapangunahan natin ng Bible para may magamit silang panlaban.
Kapag wala sila nagamit, pwede silang maatake ng kaaway mentally. Panglima, ayan, put off your old self. May kinalaman pa rin po ito sa pag-iisip. Sabi po sa Ephesians 4, verse 22 to 24, sabi ni Pablo, kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Ano pong sabi ni Pablo sa susunod? Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita nyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal, katulad ng sa Diyos. Hubarin po natin yung luma nating pagkatao. Ang sabi pa nga, very harsh pa yung sinabi ni Paul sa ibang parts ng scriptures. Put to death. Patayin mo yung old self. Dito sinabi niya, magbago tayo, baguhin natin yung ating pag-iisip at pag-uugali kumpara sa nung hindi pa tayo mananampalataya. Sa Romans 12 verse 2, ganun din po ang paalala ni Pablo. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. Saan nagsisimula yung pagbabago ng Diyos? Sa isip. Doon po nagsisimula yung pagbabago ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga isip. Para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Last but not the least, wear the armor of God. Mababasa niyo po yan sa Ephesians 6 verse 10 onwards, pwedeng hanggang 18. Ang armor of God ay napakahalaga po dahil ang kalaban natin ay hindi nakikita. Sila po yung madalas bumulong sa atin. Sila yung madalas mag-impluensya sa atin ng mga pwede nating gawin na labag sa kalooban ng Diyos. Isuot po natin yan. Paano yan may susuot? Punta po kayo sa channel ko sa YouTube. Meron po akong series tungkol dyan. Pagkatapos nyo pong manood kay Kuya Pao. Tapos konting commercial kay Kuya Rene. Pakinggan nyo yung mga kanta niya. Bilang konklusyon po, hindi po madali na i-deal ang mental health issues. Pero ang Diyos po ay may sagot sa mga ito. Hindi sila madali, pero merong solusyon ng Diyos. Ang kailangan po natin gawin, kung meron tayong may encounter ng mga kapatid na dumadaan sa mga ganitong problema o nakikita nating nanghihina, wag po tayong mainis o mawala ng pasensya sa kanila. Sabi po ni Jude, dun sa Jude 1:22, be gentle with those who doubt. Maging gentle tayo dun sa mga nagdududa. Tulungan natin sila. Si Kristo po ang may huling salita. Kaya naman okay lang na umiyak kasi alam natin na sa dulo, papahira niya yung mga luha natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Subscribe for more content.